Isang nakakagulat na pangyayari ang ibinunyag ng isang Hong Kong news article na kung saan isang hidden captured photo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakita na silayan sa isang lugar na kung saan sinasabi nilang dito raw ang pinakamahal na lugar sa buong mundo na mas mahal pa kaysa sa New York City, at isang nakakagulat na revelasyon na di umano ay tumakas daw si FPRRD bit-bit ang dating hepe ng PNP at ilang pang investigador. At ano ang ginagawa nito sa Hong Kong? May kikitain ba siya ng mga tao dito? Kung totoo man ang spekulasyon, pero ito ang tila hindi alam ni FPRRD dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay may malalim na ugnayan sa Hong Kong. Isang nakakagulat na revelasyon ito, mga kaibigan. Bakit laging nasa Hong Kong si FPRRD at sinasabi nilang ito na raw ang last na punta niya sa Hong Kong bago pumunta sa China? Isang dating Pangulo, isang malalim na koneksyon, isang misteryosong biyahe na tila hindi basta-basta, na isang birthday trip lang. Sa isang lugar na mas mahal pa ang cost of living kaysa sa New York City, nakita ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Causeway Bay, Hong Kong. Pero hindi lang siya basta nagbakasyon. Ano nga ba ang hindi alam ng taong bayan? Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, may mas matinding tanong. Kung totoo ang espekulasyon na International Criminal Court o ICC na may inilabas na arrest warrant laban kay Duterte, bakit siya naroon? At higit sa lahat, bakit hindi lang isang beses siyang nakita sa Hong Kong kundi paulit-ulit? Ito ay isang tila lihim na koneksyon. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Noong Pebrero 2019, napansin na ng media ang presensya ni Duterte sa parehong lugar. Noon, sinabi ng Philippine media na isang simpleng birthday party lang ito para sa kanyang asawa. Pero ngayon, matapos ang balitang may arrest warrant, na ito ay binanggit ng dating senador na si Antonio Trillanes at dating Chief Justice Carpio, pareho na naman ang eksena. At ito ang nakakagulat. Kung ito ay simpleng birthday party lang, hindi siya nag-iisa. Bakit kasama niya ang dating Executive Secretary Salvador at dating Intelligence Director ng PNP Nelson Kinsay at iba pang dating opisyal ng National Intelligence Coordinating Agency? Bakit kasama ang mga dating opisyal ng intelligence at pulis? Hindi lang ito basta isang pamilya na nagbabakasyon. Ito ba isang lihim na pagpupulong o isang pagtakbo palayo sa ICC? Kung ating titignan, mga kaibigan, ang Causeway Bay sa Hong Kong, ito ay pugad ng mga mayayamang negosyante ng mga inchik na nasa Hong Kong. At karamihan sa kanila ay mga bilyonaryo at bilyonaryo, dahil tinatawag itong parang New York City ng Asia. Ano nga ba ang meron sa Hong Kong? At dito pumapasok ang misteryong pag-alis ni Duterte. March 7, 2024, tahimik na lumipad si Duterte papuntang Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Walang press release, walang opisyal na pahayag. Ngunit ang hindi niya inaasahan, may nakakita sa kanya. Isang larawan ang kumalat. Nakunan siya habang patungo sa isang sikat na kainan sa Causeway Bay. Nasa paligid niya ang kanyang bodyguards, mga 10 tao kasama ang pamilya. Ayon sa standard ng Hong Kong,
lumakas ang espekulasyon na ito'y may kaugnayan sa ICC arrest warrant. Pero teka, bakit sa Hong Kong? Ano ba talaga ang meron dito? Isang lugar ito ng mayayaman, isang lugar kung saan maraming Chinese businessmen at investors ang nakabase. At alam nating lahat, ang China ay isa sa mga bansang matagal ng kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Kung may arrest warrant nga mula sa ICC, hindi kaya naghahanap siya ng proteksyon mula sa China? Pero hindi lang yan, ito ang bagong eksena sa politika. Kasabay ng kanyang biyahe, isang malaking balita ang lumabas sa Pilipinas. Si VP Sara Duterte ay pinagharap ng impeachment case. Kasabay ang mga haka-hakang si Duterte ay maaaring hindi na bumalik sa Pilipinas. May lumulutang na tanong, pinaghandaan na ba nila ito? Kung totoo ang sinasabi ng dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at dating Senador Antonio Trillanes IV na may arrest warrant na laban kay Duterte, posible kayang may mas malalim pag-ugnayan ang pamilyang Duterte sa Hong Kong at China? Ngunit ito ang hindi alam, mga kaibigan, ni FPRRD dahil may malalim na ugnayan si Pangulong Bongbong Marcos sa Hong Kong. Base sa mga report, ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o HSBC, ang isa sa mga pinakamalaking banking corporation sa Hong Kong, ay may malalim na ugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At dahil dito, napakalalim ng commitment ng gobyerno ng Hong Kong sa ating bansa dahil na rin sa napakalalim na economic agenda nito sa ating Pangulo at sa Pangulo ng Hong Kong. Kaya nga naman, kung ating makikita mga kaibigan na nakahanap ng refuge si FPRRD, ay tila baga mapapansin natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay tila may mas malalim na ugnayan pa sa Hong Kong na hindi kaya alam ni FPRRD. Ang huling tanong, kung isang simpleng birthday trip lang ito, bakit tila napakaraming nangyayari sa likod ng mga eksena? Kung walang arrest warrant, bakit tila palihim ang pag-alis? At kung wala siyang tinatakbuhan, bakit siya patuloy na bumabalik sa Hong Kong, ang lugar ng pinakamakapangyarang negosyante sa Asia? Ano sa tingin mo? Pagpapahinga lang ba ito o may mas malalim pang dahilan? At kung may dahilan man siya, handa ba ang ating Pangulo sa mga bagay para tulungan ang ICC na mahuli ang dating Pangulo? Have mercy, O God. Kawikaan 18 verse 10. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Ang matuwid ay tumatakbo roon at siya'y ligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Maraming makapangyarihang tao ang naghahanap ng kanlungan sa mundo, sa kayamanan, koneksyon, at impluensya. Ngunit ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa mga matataas na gusali ng Hong Kong, sa mga alyansa ng politika o sa yaman ng mundong ito. Ang tunay na kanlungan, kaibigan, ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon Kristo. Si Jesus lamang ang ating matibay na muog. Maraming tao ang tumatakbo palayo sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang nakaraan o sa hustisya ng tao. Ngunit walang makakatakas sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Sa halip na magtago sa anino ng kapangyarihan at pera, ang pinakmatalinong desisyon ay tumakbo patungo sa ating Panginoon Jesus dahil siya ang ating takapagligtas. Kaya tanong para sa atin ngayon, saan tayo kumukuha ng seguridad? Sa mga bagay na lumilipas o sa hindi natitinag na pangako ng ating Panginoon Kristo? Kaibigan, sa dulo ng buhay, walang bansang maaaring magtago sa atin mula sa hustisya ng ating Panginoon Diyos dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi sa pagtatago kundi sa pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kaibigan, tumakbo tayo hindi palayo kundi patungo kay Jesus sapagkat siya lamang ang tanging matibay na kanlungan na kailanman ay hindi matitinag. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po, Panginoon, ang tunay po naming refuge, ang tunay po naming fortress. Kayo po, Panginoon, ang sandigan ng mga taong nangangailangan, ng mga taong makasalanan, ng mga taong nanghihina. At tanggapin niyo kami, Panginoong Diyos, dahil kami po ang mga taong iyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matibay sa aming pananampalataya at laging hanapin ang sandigan na masusumpungan lamang po namin
sa aming Panginoon Kristo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa aming Panginoon Kristo na siyang aming tunay na tagapagligtas. At nawa Panginoon ay tulungan niyo po kami na malabanan ang mga pagsubok sa aming buhay. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong walang sawang pagtulong sa amin at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin. At patuloy niyo po kaming patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito sa amot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.